Madalang matikman dahil may kamahalan, pero may bubuga kung lasa lang naman ang pag-uusapan. Eto yung isdang tanigi at bumili lang ako ng saktong laki. Kinuha magkabila ang pisngi sa katinanggalan ng balat, hiniwa sa katamtamang sukat, ibabahagi sa kakaibang paraan na yung sarap di pangkaraniwan. Binabad muna sa suka saka isinantabi. Gusto sa karamihan tawag namin tambalang. Tuyo nang dumating kaya binanlian ng tubig upang manumbalik ang lutong. Isa itong halaman dagat, diskarte sa amin kilawin. Kaya naisipang isda at guso pagsamahin. Semi-exotic dito kumuha ng hantik, abuhos sa amin. Mga pulang langgam sa mga puno nakatira. Itlog mayaman sa protina kaya pinasamahan ng 2 kutsara. Pangulam kaya naglagay na saktong dami ng kamatis. Kasunod takot na sibuyas at siling pula para ganahan kapag may laban. Kinayuhan ng luya, tak-tak-tak ng paminta, andyan na din ang betchin. Binudburan ng asin, sukang pinakurat upang mas lasap ang sarap. Panghuli ang kalamansi, aroma maglabasan pinigaan. Eto ang version ko, semi-exotic kilawin. Masarap na ulam pero panalo din sa pulutan. Para naman po, may sabaw, pinakuluan ko lang yung mga tinik, ulo, buntot dito sa kamatis saka meron pong dahon ng pechay. Grabe. Napakalasa. Ang ganda. Yung isda po, napakalambot. Parang kumakain ng marshmallow. Na mayroong lutong naman dito sa tambalang. Parang kumakain ng litid. Na nangingibabaw yung anghang. Pero ang sarap. Tsaka pag nakagat mo po yung itlog naman ng hantik, para siyang may creamy flavor na pumuputok sa bibig. Walang kaumat-umay. Ang sarap eh. Kompletos, pintados na ulam. May asin na yan. Plus may asin pa din itong sabaw. Napakataba. Tsaka lasa talaga ng mga klase ng isda. Yung sabaw, ang sarap ng balik-balikan. Grabe. Yung sarap niya, out of 10, mga nasa 11. Kumakagat na hanggang anit yung anghang.
Ito ang ulam. Talagang pasok ngayong tag-ulan. Pampainit po ng katawan. Saka pag may tira, pwede ding yariin sa pulutan. Daan ko muna kayo mga kanayon. Kain po tayo.